Patay na po siya, pero isa po kasing albularya ang lola ko, pati na rin yung mga ninuno ko. Pinamanahan po nila ako nitong medalyon na suot ko. Ito po, umingit po siya kanina eh. Ibig sabihin, may papalapit na panganib. Punyata kang matanda ka! Sa tinagal-tagal kong naninirahan dito noon, walang nangyari sa akin! Paliw ka! Yung isa sa kanila, hindi pwede kainin dahil may dugong albularya. Siguradong malalason tayo sa kanya. Pero dahil wala siyang kakayahan bilang albularya, madali lang siyang patayin. Ang magandang balita, 3 na lang ang kailangan nating alay at ang buong baryo na ito ay makalalaya na. Meron akong nabasang kasabihan noon. Tatranslate ko na lang. Ang pagiging mabuti sa kabila ng pagkakaroon ng dahilan para magpakita ng kasamaan ay isang superpower. Ang pagiging mabuti raw sa kabila ng pagkakaroon ng dahilan para maging masama ay isang superpower. Hindi madaling gawin. Lalo pat kung puro kasamaan lang din naman ang pinapakita sa'yo ng mga taong gusto mong gawa ng kabutihan. Kayo po ba? Hanggang saan ang kaya niyong tiisin? Lalo na sa mga taong puros pang mamaliit lang ang ibinibigay sa inyo. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Ika nga ng kasabihan, ang pag-ibig ay hindi nakikita sa estado ng buhay, kundi sa tunay na nararamdaman ng puso. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Elisa. Isinunod ang pangalan ko sa lola kong si Elizabeth, na siyang magiging bida sa kwento pong ito. Nitong nakaraan lang kasi dumalaw kami kay lola, ang lola ng mama ko. Opo, apo niya na po ako sa tuhod pero hanggang ngayon ay malakas pa rin siya. Nataon namang napakwento siya tungkol sa pag-iibigan nila ni lolo na talaga namang nagpamangha sa akin. Para maunawaan ninyo kung gaano akong kinilig at natakot sa kwento niya, ibabahagi ko po sa inyo sa perspective ng lola ko. Lisa, halika nga rito. Ay, ano po yon, Doña Conchita? Nakikita mo ba ang lamesang ito? Hindi ba't ang sabi mo sa akin malinis na? Pero tingnan mong maigi. Halika rito. Saan po? Ito! Ayan, tingnan mo. May maliliit pang dumi. Ano sabi ko sa'yo? Di ba kailangang sobrang linis, makintab, yung tipong mukhang bago? Ay naku Lisa, ako pa bang maglilinis niyan, ha? Pasensya na po, Donya. Pupunasan ko na lang po ulit. Siguraduhin mo lang at talagang malilintikan ka sa akin, ha? Stress na ako ngayon, ha? Kaya wag mo nang dagdagan pa. Ang babaeng ito, napakaburara, dugyot, manang-mana sa ina. Hindi niyo naman po kailangang idamay ang nanay ko. Pakialam mo kung idamay ko siya. Totoo namang dugyot ang nanay mo. Linisan mo na nga lang yan. Ang dami pang satsat nito. Darling, my love. Alam ko na kung ano magpapahupa ng init ang ulo mo. Halika rito. Ay talaga? Ibibili mo na ba ako nung limited edition na sapatos na gusto ko? Mas maganda pa kaysa sa sapatos na yan, darling. Naku, pinaglololoko mo lang ako. Walang ibang magpapahupa ng inis ko ngayon kundi ang sapatos na yon. Wala talaga? Kahit ang pamanang bahay at lupain ni Tio Augustus? Tio Augustus? Ibig mong sabihin, yung tsuhin mong napakayaman na may napakaraming itinatagong ginto at ari-arian? Mismo, mahal ko. Namatay ang Tio nito lang nakaraang buwan at ngayon lang nakatawag ang abogado niya para sabihing sa akin ipinamana at pinagkatiwala ang mansyon niya sa Barrio Guerrero. Ay, napakagandang balita niyan, mahal ko. At tama ka nga. Ikaw talaga.
Alam na alam mo kung paanong mawawala yung inis ko at kung ano yung gustong-gusto ko, no? Paano? Kailan tayo aalis papunta sa mansyon ng tiyo mo? Huwag kang magmadali, darling. Kinokonta ko pa si Eric para malaman kung kailan ang uwi niya. Mas maganda kung kasama natin siyang titingin sa mansyon dahil siya ang nakakaalam nun. Tama ka nga. O siya. Teka, Lisa? Ano po yun, Doña Conchita? Tapos ka na ba dyan? Opo, wala na po yung dumi na nakita nyo kanina. Okay, very good. Ngayon, tawagan mo ang anak kong si Eric at itanong mo sa kanya kung kailan ang uwi niya. Kung sa susunod na linggo pa, madaliin mo. Sabihin mong may emergency. Kuha mo? Opo, Donya. Good. Mag-i-empake na ako ng mga damit, kaya bilisan mo. Bilang isang kasambahay ng mayamang pamilya ng mga De Los Santos, masasabi kong ako na yata ang pinakamalas na kasambahay sa buong mundo. Ang nanay ko ay dating kasambahay sa kanila at sa sobrang baba ng pasahod, nagkandautang-utang siya. Kung ang mayayaman, bahay at lupa ang ipinamamana, si nanay, utang mula sa mga De Los Santos ang ipinamana sa akin. Kaya naman hanggang ngayon, nagsisilbi pa rin ako sa kanila ng libre. Masaklap, pero yun ang realidad ko bilang isang muchacha. Minsan pakiramdam ko, habang buhay na yata akong magsisilbi sa mata pobreng pamilyang ito. Kung hindi lang dahil kay Sir Eric, malamang sumuko na ako. Hello? Sino to? Sir Eric, ako po to, si Lisa. Oh, Lisa, napatawag ka. May problema na naman ba dyan sa bahay? Wala naman po, sir. Pinapatanong lang po sa akin ni na Doña Conchita kung kailan daw po kayo uuwi. Nako, hindi pa kasi natatapos yung trabaho ko rito sa Maynila eh. May mga papeles pa akong kailangan tapusin tsaka mga meetings na hindi pwedeng ipagpaliban. Kaso raw po, emergency. Kailangan nyo na raw pong umuwi kaagad. Ganun ba? Anong emergency ba yan? Tungkol saan daw? Hindi ko rin po alam, sir Lisa, alam ko namang alam mo. Pwede mong sabihin sa akin yan. Huwag mong intindihin ng mama. Sir, alam niyo naman pong nangyari sa akin nung nakaraan na nagsabi po ako sa inyo ng isang sitwasyon na alam ko pero hindi ko pala dapat ipaalam sa inyo. Ayoko na pong maulit yung ginawa ni Donya sa akin. Ano ba kasing ginawa sa'yo ni mama? Hindi niyo na po kailangan malaman, sir. Mas mabuti pong umuwi na lang po kayo. O sige, gagawan ko na lang ng paraan ng mga kailangan kong tapusin ngayong linggo para hindi ka na mapagalitan. Sabihin mong uuwi ako sa Sabado. Sige ho, sir. Mag-iingat ho kayo. Ikaw rin, Lisa, ha? Kumusta na nga pala dyan? Inaapi ka na naman ba ni mama? Ano po kasi? Hindi mo na kailangan sabihin sa akin ang sagot. Alam ko na. Ay, sana magkaroon ako ng kakayahan para ialis ka sa ganyang sitwasyon. Naku, sir. Wala po kayong obligasyon sa akin. Huwag niyo na po akong alalahanin. Alam ko naman kasing ugali ng mga magulang ko. Kung pwede lang na hindi kita iwan dyan, gagawin ko eh. Sir Eric naman. Lisa, alam mo naman na... Hoy, Lisa! Ang sabi ko sa'yo, tanungin mo lang ang anak ko. Hindi ko sinasabing makipag-telebabad ka sa kanya. Tumatakbo ang oras, oh. Ibaba mo na yung telepono. Sir Eric, pasensya na ho. Nagagalit na si Donya. Ibababa ko na po ito. Ibaba mo na yan bago pa kita makurot sa singit. Ito na nga po, Donya. Ito na po. Ikaw ha, baka mamaya inaakit mo na palang anak ko. Sinasabi ko sa'yo, Lisa, kahit maghubad ka pa sa harap niya, hindi mo siya makukuha. Hoy, gwapo at matalinong anak ko. Hindi siya papatol sa isang basahang katulad mo. Hindi ko naman po siya inaakit eh. Ano sabi mo? Lakasan mo para marinig ko. Wala po. Ang sabi ko po, maglilinis na po ako ng kusina para makapagluto na ng hapunan. Sinisigawan mo ba ako? Hindi po, Donya. Nilakasan ko lang po yung boses ko kasi po, yun po ang gusto nyo. Bilisan mo na sa kusina. Magluto ka ng paborito ko, ha? Yung nilagang baboy na may saging. Sarapan mo. Opo, Donya. Sana high blood din ka sa kakainin mong karne ng baboy. Pabulong-bulong pa ako habang papunta sa kusina. Masama na akong masama pero minsan hindi ko talaga maiwasang makaramdam ng matinding inis kay Doña Conchita.
Si Sir Eric lang naman kasi ang kausap ko pero kung makapagbawal siya sa akin dahil sa oras ng pagtawag, wagas. Para namang malaking kabawasan sa kaperahan niya ang ilang minutong tawag sa landline. Tulad ng ipinangako ni Sir Eric, dumating siya umaga ng Sabado. Abala ako sa pagwawalis ng mga tuyong dahon nang dumating siya lulan ng kotse niya. Natuon ang atensyon ko sa kanya nang lumabas siya mula sa kotse kasabay ng pagtama ng sinag ng araw sa kanyang mukha. Hinubad niya ang kanyang shades, saka isinara ang pinto ng kotse sa likod niya. Dati nang gwapo si Sir Eric, pero mas nangibabaw pa ang kagandahang lalaki niya ngayong mas nag-mature na siya. Oh, my son! Sa wakas nakabalik ka na, iho. I missed you, my son. Mwah! Mwah! Mama naman, wag mo naman ako halikan ng halikan. Kumakalat yung lipstick mo sa pisngi ko. Ay sus, ikaw naman. Nagmaynila ka lang, nagagalit ka na sa akin ngayong gusto kitang halikan. Hindi naman, ma. Ang dami mo kasing halik, nakakaya. Malaki na ako. Hay, hayaan mo ang mga nakatingin sa akin. Kanino ka ba nahihiya? Sa mga kasambahay? Hayaan mo sila. Para sa akin, ikaw pa rin ang baby ko. Nakakaya naman, mama. Teka, isinama mo ba ang fiancé mo? Hindi na po. Busy po siya sa trabaho at hindi talaga kaya ng schedule niya na sumama sa akin. Ay, sayang naman. Namiss ko pa naman siyang katsikahan. O siya, sige, ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob, ha? Sige, mama. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko nang marinig ang salitang fiancé. Hindi nabanggit sa akin ni Sir Eric ang tungkol doon, kaya nakaramdam ako ng kaunting pagtatampo. Alam kong hindi naman dapat pero nasasaktan ako. Ang totoo kasi niyan, mahilihim akong pagtingin kay Sir Eric. Bagay na ilang taon ko nang pilit sinusubukang alisin sa puso ko pero hindi ko magawa. Alam kong langit siya at lupa ako. Pilit ko yang itinatatak sa utak ko pero hindi pa rin ako makawala. Gusto ko pa rin talaga siya. Gabi nang matapos ko ng lahat ng trabaho ko at maghahanda na sana para matulog. Pero bigla akong tinawag ni Doña Conchita. Medyo nakakainis dahil gusto ko na sanang magpahinga pero wala naman akong magagawa. Bakit po, Doña Conchita? Mag-empake ka na ng mga gamit mo. Konti lang dahil baka hindi magkasya sa sasakyan. Po? Pero bakit po? Isasama ka namin bukas sa Barrio Guerrero. Kailangan namin ng kasambahay doon dahil tatagal kami ng 3 araw. Ganun po ba? Pero di po ba ang madalas niyong isinama si Aling Inday? Bakit po ako ang sasama niyo ngayon? Masama ang pakiramdam ni Aling Inday. At saka, bakit pa nagtatanong ka pa? May reklamo ka ba? Wala po. Natanong lang po. O siya, umalis ka na sa harapan ko at mag-empake ka na. Tandaan mo saktong gamit lang ang dadalhin Ito ang unang pagkakataon na isasama nila ako sa biyahe nila. Kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkasabik. Sa kabilang banda naiinis din ako. Kasi imbis na maging malaya ako sa loob ng ilang araw na nasa bakasyon sila, kailangan ko patuloy sumama. Kinabukasan nga maaga pa lang ay nasa biyahe na kami. Maayos naman ang unang ilang oras ng biyahe. Nagkaroon pa nga ako ng pagkakataon na makatulog pero nagising ako nang makaramdam ng kakaiba. May kung ano kasing bumulong sa tenga ko habang ang suot kong medalyon na pamana sa akin ng lola ko ay bigla na lang nag-init. Ang init! Lisa, ano ka ba? Ginulat mo naman ako! Ay, pasensya na po kayo. Nakakagulat ka. Atakihin ako sa puso Sa susunod nga huwag kang biglang sisigaw ng ganyan. Mama, wag naman po kayong ganyan kay Lisa. Hindi niya naman sinasadya Kahit na! Kung magugulat siya, sana sinasarili na lang niya. Kung inatake ako dito. Mas atakihin po kayo sa puso kung magagalit kayo ng ganyan. Kumalma, tuminahon lang po kayo. Ay nako, kinakampihan mo na naman yung si Lisa, kaya lumalaki ang ulo ng muchacha na yan Mama naman. Oo na, hindi na nga ako magagalit. Lisa, ano ba kasi nangyari sa'yo? Wala po, Sir Eric. Nanaginip lang po ako ng hindi maganda. Nakita mo na? Patulog-tulog lang siya dyan imbis na magtrabaho. Ma,
Ano naman trabaho ang gagawin niya? Nasa biyahe tayo ngayon, no? Abay, magwardya siya dyan. Baka mamaya may masamang taong sumalubong sa atin eh. Tutulog-tulog lang siya. Ma, hindi naman po siya gwardya eh. Tungkol po dyan, para pong binabalaan ako ng lola ko na huwag nang tumuloy sa biyaheng to. Lola mo? Buhay pa ba yun? Patay na po siya, pero isa po kasing albularya ang lola ko, pati na rin yung mga ninuno ko. Pinamanahan po nila ako nitong medalyon na suot ko. Ito po uminit po siya kanina eh. Ibig sabihin may papalapit na panganib. Anong klaseng panganib naman yun? Ay, nako, Lisa. Sa pagkakaalam ko, mangkukulam ang lola mo. Kaya wag mo kami pinagloloko. Panganib. Manahimik ka na nga lang dyan. Mama naman, wag naman po kayong ganyan. Nakilala ko po ang lola ni Lisa, kaya alam kong may alam talaga siya sa panggagamot. Ano? At kailan mo nakilala ang lola niya? Hindi ko alam na umalis ka ng bahay noon ah. Nung nasa States po kayo ni Papa, sumama ako kila Lisa nang umuwi sila. Alam po ni Papa yon. At bakit hindi mo sinabi sa akin, ha, Arturo? Mapagkakatiwalaan naman si Melissa, kaya hinayaan ko siyang sumama nun sa kanila. Ikaw naman, darling, hayaan mo na at nangyari na yun sa nakaraan. Kung ganon, naniniwala kayo sa kabaliwan nitong si Lisa? Na huwag tumuloy sa pupuntahan natin? Yan ang hindi ko pa hihintulutan. Kailangan puntahan natin ang mansyon ni Tio para makita ko ang mga ginto. Para makita ko ang pinamana niya sa akin. Papa, baka naman noon naniniwala pa rin kayo sa tinatagong ginto ni Lolo. Wala namang masama kung paniniwalaan natin, hindi ba? Pero ano't ano pa man, gusto kong makita ang mansyon at lupang iniwan niya sa akin. Hindi ko pinansin ang usapan nila Sir Eric at Don Arturo dahil mas nangingibabaw sa akin ang narinig kong bulong at ang pag-init ng suot kong medalyon. Imbis na pakinggan ang usapan nila, ibinaling ko ang atensyon ko sa labas ng bintana. Pinanood ko na lang ang daang tinatahak ng kotse hanggang sa mas tumindi ang kabang nararamdaman ko. Makalipas ang ilang minuto, tumambad sa amin ang malaking arko na may nakasulat na Barrio Guerrero. Mas lalong tumindi ang kilabot na nararamdaman ko. Gustong-gusto ko na talagang magpababa na lang at wag nang sumama sa kanila, pero sigurado naman akong hindi ako papayagan. Habang patuloy ang pag-aalala ko, mas lalo pa akong kinabahan nang biglang inihinto ni Manong driver ang kotse, kaya pare-pareho kaming nabigla. Ay, ano ba yan? Bakit bigla mong hininto yung sasakyan? Mama, sa tingin ko po may humarang sa daraanan natin. Ano ba kasi yon? May matandang babae, mahal ko. Teka lang, bababa ako para kausapin. Bilisan mo. Kung kailan naman nakarating na tayo dito sa may baryo, tsaka biglang magkakaroon ng ganyan. Diyos por vida. Kaya mo, darling, ako nang bahala. Sasama po ako, Papa. Nakiusyoso ako sa pagbaba nila Don Arturo para kausapin yung matandang babaeng humarang sa kotse. Sinubukan kong pakinggan ang usapan at narinig ko pa nga na pinipigilan niya kaming tumuloy sa loob ng baryo. Na kung papasok kami sa loob, baka hindi na kami makalabas pa. Ay, ano bang sininghot ng lolang yan para magsalita ng kung ano-ano? Doña Conchita, ito na nga po yata yung sinasabi ko sa inyo. Baka tama po talaga tong kutob ko na may mangyayaring masama. Baka tama yung pagbulong sa akin ng lola ko. Ay, leche! Manahimik ka nga. Tinatakot mo lang ang sarili mo, Lisa. Baka masamang demonyo na pala yung naririnig mo sa utak mo. Doña, kilala ko po ang lola ko. Alam ko pong boses niya at kahit kailan, hindi pa po siya nagkakamali. Lumaki po akong kasama siya. Nakita ko po kung paano siya manggamot at kung paano siya lumaban sa nilalang ng Ay, Diyos ko, Lisa! Nasisiraan ka na ba ng pait? Kung hindi ka titigil sa pagsasalita ng kung ano-ano dyan, sasampalin na kita. Gusto mo lang umuwi. Gusto mo lang makatakas sa trabaho mo sa akin? Hindi po sa ganun, Doña. Ay, nako! Bakit bang tagal nilang makipag-usap? Ako lang ang bababa. Hindi na nagpapigil si Doña Conchita. Bumaba na siya at walang pakundangang pinagmumura yung matandang babae. Kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi niya. At nang hindi pa rin nagpatinag yung matanda, itinulak ito ng Donya ng marahas. Punyata kang matanda ka! Sa tinagal-tagal kong naninirahan dito noon, walang nangyari sa akin. Baliw ka! Mama, ano ka ba? Hindi mo dapat ginaganyan na matanda. Lola, ayos lang po ba kayo? Pasensya na po ha. Ay! Huwag mong hawakan niyang matanda!
matandang yan. Baka mamaya mahawaan ka pa ng pagkabaliw niyan. Mama, tama na ho. Papa, pasok niyo na po sa kotse si Mama. Ako na pong bahala kumausap dito kay Lola. Sige, bilisan mo at nauubusan na ng pasensya itong mama mo. Opo, ako na pong bahala. Sa pilitang pinapasok ni Don Arturo si Doña Conchita sa loob ng kotse. Kung kaya kahit parang nasisiyahan pa si Doña sa pang-aalipusta sa matanda, napilitan siyang umakyat pabalik sa kotse. Naiwan si Sir Eric na puno ng pagmamalasakit na tinulungang tumayo ang matanda, saka paulit-ulit na humingi ng pasensya para sa nagawa ng nanay niya. Ewan ko ba, hindi ko talaga lubos maisip kung bakit ganoon na lang kabait si Sir Eric sa kabila ng kasamaang meron ang nanay niya. Si Don Arturo, bagamat hindi siya kasing matapobre ni Doña Conchita, may kasamaang taglay din naman ito. Si Sir Eric lang talaga ang natatanging mabait sa pamilya nila, kaya nga hindi ko naiwasang mahulog ang loob ko sa kanya. Kahit umaandar na paalis ang sasakyan, nakita ko pa rin mula sa salamin ng kotse kung paano nakatingin ang matanda sa amin. Kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata na para bang kung may pagkakataon lang siya, mas pipigilan niya pa kami. Pagdating sa sinasabing lupain, bumungad sa amin ng napakalawak na hasyenda. Ang ganda, nakakabighani at nakakalula ang paligid. May naglalakihang puno, matatanawang farm at sa dulo nito ay ang mansyon na doble pa ang laki sa mansyon nila Sir Eric. Magmumukha ng reyna si Doña Conchita kung tatayo siya sa gitna ng hagdan, papasok sa malaking pintuan. Grabe! Atin na ba talaga to, my darling? Oo, sa atin na talaga. Napakaganda, hindi ba? Sulit ang 3 oras na biyahe natin patungo rito. Oo, mahal ko. Tingnan mo, at may swimming pool pa sa banda doon. Mas malaki kesa sa atin. Ang sarap sigurong magpa-party dyan. Huwag kang mag-alala. Ipapaayos ko agad ang swimming pool at magpa-party tayo rito. Lisa, ayos ka lang ba? Opo, sir. Alam kong hindi ka maayos. Nararamdaman mo pa rin ba yung babalasay ng lola mo? Opo, sir. Mas lalo pa pong nag-ibang pakiramdam ko dahil sa nakasalubong nating matandang babae. Kaya mo, hindi ba ang sabi sa atin ng lola mo na pwedeng kontrain yung negatibong pakiramdam kung magiging positibo rin yung iniisip mo? Opo, pero hindi ko po maiwasan eh. Eh di ganito na lang. I-enjoy mo na lang yung pananatili natin rito. Akong bahala sa'yo, ha? At habang abalas sila mama at papa sa paglilibot sa mansyon, ililibot din kita. Po, nakakahiya naman sir. Baka kung ano pa pong sabihin ni Doña Conchita. Ano nakakahiya? Wala naman tayong gagawing masama, no? Maglilibot lang tayo. Sige ho. Kayo pong bahala. Magandang hapon po, Doña Conchita. Don Arturo. Ikaw ba yung katiwala rito sa mansyong ito? Ako nga po. Ako po pala si Isabela. At ilang dekada na akong nagsisilbi sa mansyong ito. Siya nga po pala. Ilang araw ko na ho kayong hinihintay. Mabuti naman at nakarating na kayo sa wakas. Ano pang hinihintay mo? Papasukin mo na kami sa mansyon at ipakita mo na sa amin ang last will and testament ni Tio. Opo, wala hong problema. Dito ho tayo, Doña Conchita, Don Arturo. Napangiwi ako sa paraan kung paanong kausapin ni Doña Conchita si Lola Isabela na para bang siya ang nagpapasweldo rito. Hindi lang pala sa amin siya masama ang ugali, maging sa kahit sinong may mababang antas kesa sa kanya. Kung gaano ka-elegante ang labas ng mansyon, ganoon din sa loob. Pagpasok makikita na agad ang napakagandang chandelier. Kasunod ang eleganteng hagdan patungo sa pangalawang palapag. Napakalawak talaga ng mansyon, nakakalula. Noong huling punta natin rito, wala pang chandelier na yan, mahal ko. Napakagandang tignan, ano? Ay, tama ka, mahal. Pwede ko bang kunin yan at dalhin sa mansyon natin? Mahihirapan po kayong gawin yan. Ilang taong nagdala at nagkabit ng chandelier na yan. Sinasabi mo bang hindi namin kayang magbayad ng tao para kunin at ikabit yan sa bahay namin? Ay, hindi naman ho. Ang sinasabi ko lang, mahihirapan pa po kayo.
Ay nako, ang mabuti pa. Dalhin mo na lang kami sa itaas. Gusto kong makita ang itaas na bahagi nitong bahay. Mama, pwede bang maiwan kami ni Lisa? Maglilibot po ako sa labas eh. Gusto ko may kasama. Bakit hindi ang driver ang isama mong maglibot? Bakit kailangan si Lisa pa? Gusto ko po siyang kasama eh. Wala naman pong problema, di ba? Ay naku, bahala ka. Basta't huwag kang magpapaakit sa babaeng yan ha. Gumagawa yan ng paraan para akitin ang lahat ng lalaki sa paligid niya. Yun yung pinsan mo. Tinanong bigla sa akin ang pangalan niyan. Siguradong nilandi niya. Mama, natural na babaero naman kasi si Paulo. Ay basta, huwag kang papabiktima sa babaeng yan ha. Tara na darling, umakyat na tayo sa itaas. Sir, pwede naman pong yung driver na lang ang... Magpapaiwan na lang po ako sa kotse. Mas gusto kitang kasama sa paglilibot. At saka napag-usapan na natin kanina no. Wala nang bawian. Tara na. Sige ho, pero wag po kayong magpapaakit sa akin ha. Bakit? Inaakit mo ba ako? Ayun po ang sabi ni Doña Conchita eh. Alam mo naman si Mama. Halika na, huwag mo nang alalahanin ang galit niya. Masyado mo kasing dinadamdam yung mga sinasabi niya eh. Ganyan lang talaga siya simula pa noon at natutunan ko ng hayaan. Kapag pinagsalitaan ka niya na masama, huwag kang sasagot. Pero imagine mo na lang na minumura mo siya sa utak mo. Ha? Talaga ho? Pwede kong gawin yun? Oo naman, ginagawa ko yun. Lalo nung matindi pa yung galit ko sa kanya. Natutunan ko lang din na malin si Mama sa kung anong klaseng tao siya. Ang galing niyo po, sir. Kasi nahihirapan po talaga akong baliwalain ang mga masasakit na salitang sinasabi niya eh. Ay, basta mabuti pa. Huwag na muna natin pag-usapan ha. Tara sa labas. Nag-aalangan man dahil sa mga pinagsasasabi ni Doña Conchita. Amo ko pa rin naman si Sir Eric, kaya sinunod ko pa rin siya. Isa pa, nasabik din talaga akong mamasyal sa labas kasama siya dahil matagal na simula nung nagawa namin yon. Nung nasa high school pa lang kami, may isang pagkakataon na tumakas si Sir Eric sa eskwelahan nila at pumunta sa eskwelahan namin para makipagkita sa akin. Napilitan din tuloy akong sumama sa kanya kahit patakot akong lumiban sa klase. Malungkot siya noon dahil sa paghihiwalay nila ng girlfriend niya, kaya sinamahan ko siya. Oo, para akong ewan na sinasamahan siya noon kahit ang totoo, nasasaktan din ako. Pagkalabas namin ng mansyon, nagsimula kaming maglibot. Una naming napuntahan ay ang Kamalig. Katabi lang noon ang kulungan ng mga hayop kung saan may nakakulong na iba't ibang hayop, kabilang na ang kabayo. Napansin niyo po ba? Pero parang walang ibang tao dito kundi si Lola Isabela lang. Napansin ko nga rin talaga eh. Sir, hindi pa rin po talaga nagbabagong nararamdaman ko para sa lugar na to. May kakaiba pa rin. Kung kaya niyo po sir, baka pwede natin pakiusapan sila Donya na umuwi na lang tayo bago matapos ang araw na to. Kasi baka hindi po natin alam kung anong pwedeng mangyari. Kung sakali mang sumapit na ang gabi. Naku, malabo yan, Lisa. Gusto ni Mama na libutin ang buong asyenda sa loob ng 3 araw. Hindi kakayaning libutin to ngayong araw lang no. Hindi natin mai-enjoy. Pero sir, ay, bahala na po. Basta ikaw po sir, magdala po kayo palagi ng bawang at asin ha. Ha? Para sa naman yun? Ramdam ko po kasi na hindi natural na trahedya yung mangyayari sa atin dito. Kung ganun, ano? Para pong may kasama tayong hindi tao. Tahimik ngayon. Pero, paano po mamayang gabi? Lisa, huwag ka masyadong mag-alala ha. Baka mamaya yung pag-aalala mo, yung magpahamak pa sa atin. Enjoy mo na lang. Kung gusto mo, sumakay tayo ng kabayo. Po? Naku, hindi po ako marunong yan. Marunong ako. Kaya lang, wala kang tao. Susubukan kong tawagan yung nagbabantay rito. Sige po, sir. Kung ano pong gusto nyo. Teka, may mga kubro no. Subukan natin magtawag ng tao. Nagtungo kami sa parte ng hasyenda kung saan maraming kubo na sa palagay namin ay bahay ng mga manggagawa. Pagkarating doon, sinubukan naming tumawag ng tao. Pero malaki talaga ang pag-aalinlangan ko. Umiinit pa rin ng panakanaka ang medalyong suot ko at mas lalo pang uminit nang lumabas ang isang lalaki na mas may edad yata ng kaunti sa amin. Tinanong niya kung anong kailangan namin at nang sabihin ni Sir Eric na gusto naming sumakay sa kabayo, walang pagdadalawang isip niya kaming tinulungan.
Mukha naman siyang mabait, pero itong medalyong suot ko, nagiinit ng husto. Ang totoo, hindi naman ako masyadong naturuan ng lola ko sa pagiging albularya, kaya may mga pagkakataong hindi ko alam ang ibig sabihin ng mga bagay-bagay, tulad na lang nitong pag-init ng medalyon. Ang sabi ni lola, nagagamit daw ito para proteksyon at para malaman kung may panganib. Pero mukha namang hindi mapanganib yung lalaking tumutulong sa amin ngayon. Kaya imbis na mangamba, palihim kong inalis ang medalyon at isinuksok sa bulsa ng suot kong uniforme. Lisa, halika na. Ikaw na muna sumakay. Pagkatapos susunod ako sa'yo. Naku, Sir Eric, hindi po ako marunong sumakay ng kabayo Baka mamaya mahulog po ako dyan. Hindi ka naman sasakay na mag-isa eh. Sasamahan naman kita. Hala, nakakahiya naman po. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Ako naman yung may gusto nito eh. Baka po kasi mapagalitan ako ni Donya Hindi ka naman mapapagalitan kung hindi niya alam, di ba? Pero sir... Sige na, magtatampo ako sa'yo niyan. Tsaka, bakit ba panay tawag mo sa akin ng sir? Para namang hindi tayo magkababata niyan. Dati naman tawag mo lang sa akin, Eric. Mga bata pa po tayo noon at hindi pa ako nagtatrabaho sa inyo kaya natural lang na Eric lang ang itawag ko sa'yo. O sige, kahit kapag tayong dalawa lang yung magkasama, tawagin mo lang ako sa pangalan, ha? Hindi kasi ako sanay na ikaw mismo yung tumatawag sa akin ng sir eh. Sige po. Ay, siya nga pala. Yang po at opo. Pwede ba, Lisa? Sige, nakakailang naman to. Isipin mo na lang na ako pa rin to. Yung kaibigan mo mula pagkabata. Sige, kung yan ang gusto mo, Eric. O sige na, sumakay ka na sa kabayo. Teka lang, hindi rin kasi ako marunong umangkas dyan. Halika, tutulungan kita. Akala ko aalalayan lang talaga ako ni Sir Eric sa pagsakay sa kabayo. Pero hindi ganoon ang nangyari. Hinawakan niya ako sa bewang at saka madaling binuhat paangat para makasampa ko sa kabayo. Yon ang unang pagkakataon na hinawakan niya ang bewang ko, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Nagiinit ang pisngi ko habang patuloy ang pagkabog ng puso ko. At nang umangkas na rin siya sa kabayo, sa likuran ko mismo, naramdaman ko naman ang mainit niyang dibdib na lumapat sa likuran ko. Marahas na napalunok ako, lalo na nang yumuko siya palapit sa akin para kunin ang renda ng kabayo. Hindi na ako nakaimik, lalo na nang maramdaman ko ang mainit na hininga niyang humaplos sa pisngi ko. Huwag kang kabahan. Nandito lang ako. Hindi ako nakakibo. Hindi ko masabi sa kanya na mas kinakabahan nga ako dahil malapit siya. Na para akong estatwa ngayon. Sinusubukang pigilan ang gumalaw dahil ilang pulgada lang ang layo ng katawan niya sa akin. Anumang oras, pwedeng madikit siya sa akin. Pero ang inakala ko na hindi mapapadikit ang mga katawan namin sa isa't isa, hindi nangyari. Dahil nang tumakbo na ang kabayo, nagsimula na rin akong mapatalon kasabay nito. Bawat pagtalon at pagbaba nito ay nadidikit ang katawan namin ni Eric na mas lalong nagpapaigting sa init ng buong mukha ko. Habang tuwang-tuwa siya sa paglibot namin sa hasyenda, ako naman parang tangang nakakapit lang sa katawan ng kabayo. Lisa, ganda ng paligid, no? Oo nga po. Ang ganda nga. Oh, kinakabahan ka ba? Huwag kang kabahan, di ka mahuhulog. Normal lang naman po yata ang kabahan kapag unang beses. Oo nga naman, pasensya ka na. Mabuti na lang at ako ang kasama mo sa unang beses mong pagsakay ng kabayo. Sino namang magpapasakay sa akin sa kabayo? Ikaw lang naman ang nag-iisang kaibigan ko na mayaman. Kang ganyan, Lisa. Masyado mong binababa yung sarili mo. Hindi porke kasambahay ka, masyado mababa yung kumpiyansa mo sa sarili. Malay mo, makapangasawa ka na mayaman. Di natin alam. Naku, hindi ko na po iniisip yan. Baka nga po, hindi na ako mag-asawa Bakit naman? Di mo ba naisip na baka kapag nag-asawa ka, makawala ka na kay mama? Hindi po. May ilang taon pa ako para mabuo yung utang ni nanay sa pamilya nyo. Kapag nangyari yun, malapit na akong mag-30. At saka, ayos lang naman sa akin kung hindi na makapag-asawa. Alam mo ba, Lisa, maraming nagkakagusto sa'yo.
Naalala mo nung high school tayo tapos dinala kita kasama yung mga kaibigan ko? Marami sa kanila nagandaan sa'yo. Ganon din sa mga pinsan ko nakakita sa'yo kapag dumadalaw sa mansyon. Kaya nahihirapan tuloy ako. Ano po? Bakit naman po kayo nahihirapan? Wala. Nahirapan akong ipagtanggol ka kasi yung mga yun, kilala ko manyakis eh. Mag-iingat ka sa mga lalaki kasi hindi lahat mababait. Alam ko naman po yun. Yan ka na naman. Panay na naman yung pag-uupo mo sa akin. Pasensya naman, nasanay na kasi ako. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang ako? Hindi pwede no. Ayoko masanay ka na po ng po sa akin. Di hayaan mo na muna akong masanay na kapag tayong dalawa lang, hindi ako mangungupo. Abay, si Eric at Lisa ba yon? Eric, sila Doña Conchita, iliko mo, bababa ako. Hayaan mo na siya. Wala naman tayong ginagawang masama eh. Pero galit siya. Sigurado mapapagalitan tayo nun. Hindi yan, magtiwala ka lang sa akin. Eric! Anong ginagawa niyong dalawa? Kaagad na pinahinto ni Sir Eric ang kabayo sa tapat ng kotse kung saan nakasakay sina Doña Conchita. Agad-agad na bumaba mula sa kotse ang Doña pagkatapos ay hinarap kaming dalawa. Kabadong-kabado talaga ako na mamawis na ang mga kamay ko. Lalo na nang sigawan niya kami at pilit na pinababa. Bumaba rin naman si Sir Eric at tinulungan pa akong bumaba sa kabayo. Nang makalayo na sa akin si Sir Eric, sumugod siya sa akin at walang pakundangang inangat ang kamay. Napapikit ako para sana saluhin ang sampal na igagawad niya sa akin pero hindi ganon ang nangyari. Sa halip, ang sigaw ni Doña Conchita ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sinalo ni Sir Eric ang dapat na sampal na igagawad sa akin ng mama niya. Anong ginagawa mo? Bakit pinipigilan mo kung sampalin ng babaeng ito? Nilalandi ka niya, anak! At ikaw naman, nagpapalandi ka! May fiancé ka na, Eric! Ano ka ba? Mama naman, wala kaming ginagawang masama. Sumakay lang kami ng kabayo. Kayo naman sama ka agad ang naiisip niyo eh. Anong wala? Magdikit pa lang kayong dalawa. Masama ng ginagawa niyo. Kung para sa'yo, wala nang ang ginagawa niyong pagsakay sa kabayo. Malamang na para dyan kay Lisa, dumudumi na ang isip niya. Hindi po totoo yan, Doña. Talaga? Baka nga iniisip mo nang magpabuntis sa anak ko para wala na siyang kawala sa'yo. Mama, ano ba? Hindi ganyang klase ng babae si Lisa, ha? At saka tulad nga ng sinabi mo, may mapapangasawa na ako. Di ko kayang bastusin si Lisa ng ganun. May respeto ako sa kanya bilang babae. Kay Lisa, may respeto ka. Pero sa mapapangasawa mo, wala. Kung nakita niyang sitwasyon yung dalawa kanina, siguradong masasaktan yon. Paano siya masasaktan? Hindi niya naman ako mahal. Anong hindi mahal? Siya ang mapapangasawa mo. Hindi pwedeng hindi ka niya mahal. Mama, alam naman nating ipinagkasundo niyo lang kaming dalawa, di ba? Kaya paano yun nasabi yan? Huwag nga po kayong ipokrita. Pakakasalan ko lang si Celine para sa negosyo at koneksyon, hindi para sa pagmamahal. Ngayon, kung ayaw niyong putulin ko yung kasunduan sa pagitan namin dalawa, huwag niyo po akong pakikialaman sa mga ginagawa ko. Walang masamang ginagawa si Lisa, okay? Kayo lang po yung nag-iisip ng ganyan. Tara na, Lisa. Agad hinawakan ni Sir Eric ang kamay ko at saka ko hinila palayo kay Doña Conchita. Habang naglalakad pabalik sa mansyon, iyak ako ng iyak. Hindi ko alam kung ano bang dahilan kung bakit ako umiiyak. Kung dahil ba sa mga masasakit na salitang sinabi ni Doña Conchita o baka sa pagtatanggol sa akin ni Eric. Hindi ko talaga alam. Basta, ang natitiyak ko lang ngayon, lakad-takbo naming tinungo ang mansyon at nang makapasok na kami sa loob, saka pa lang niya ako binitiwan. Pasensya ka na sa mga nasabi ni Mama. Ayos lang. Sanay na ako sa kanya. Sanay ka na pero umiiyak ka pa rin. Sanay na po akong umiyak. Tsaka natatakot ako na baka parusahan niya ako kapag umalis ka na. Hindi ka niya parurusahan. Akong bahala, ha? Sir Eric, hindi niyo po kilala ang mama niyo kapag wala kayo. Mas nakakatakot siya kaya hanggat maaari. Hindi talaga ako gumagawa ng mga bagay na hindi niya magugustuhan. Kaya sa ngayon po, mas makakabuti kung huwag na po muna tayo maglalapit. Tama na po tong isang kasalanan lang. Lisa, hindi kasalanan ang pagsakay sa kabayo na magkasama. Pero para kay Doña Conchita, oo. Kaya pakiusap.
kung talagang may malasakit ka para sa akin, hahayaan mo na lang muna ako. Walang nagawa si Sir Eric nang ako na mismo ang nakiusap sa kanya na lumayo sa akin. Gusto ko man talagang kasama siya, lalo na at sa kanya lang ako nagiging komportable kahit papaano. Pero ayokong pati sila ng kanyang inang si Doña Conchita ay magkaroon ng alitan ng dahil lang sa akin. Hinintay kong makabalik ang sasakyan ni na Doña Conchita dahil hindi ko pa naman alam kung saan ang kwarto ng mga katulong at isa pa naroon din ang mga gamit ko. Ilang sandali lang nakabalik na sila. Akala ko nga pagsasalitaan ako ulit ni Doña Conchita pero sa halip ay masasamang tingin lang ang ipinukol niya sa akin. Nang makarating na ako sa kwarto ng mga katulong, hindi na ako nag-aksaya ng oras para ilagay ang mga pangontrang palagi kong bitbit. Kasama na ang asin at bawang, saka ang anting-anting na isinasabit ko sa likod ng pinto. Kahit ano pa man ang nangyari, hindi ko pwedeng kalimutang gawin to, lalo na't may babala na sa akin ang lola ko. Pagkatapos noon, lumabas na ako at dumiretso sa kusina para maghanda ng tanghalian para sa kanilang lahat. Kaya lang, naabutan ko na doon si Lola Isabela. Lola Isabela, nandito po pala kayo? Oo. Magluluto na ako ng tanghalian para sa mga amo mo. Naku, wag na po kayong mag-abala. Ako na po ang bahala sa kanila. Medyo maarte po kasi sa ulam si Doña Conchita. Ay, oo nga, no. Halata nga O siya, sige. Ano bang ulam ang paborito ng Donya mo? Paborito niya po ang nilagang baboy pero nagnilagang baboy na kasi ako ng isang araw kaya siguro pwede na munang magpakbet para sa tanghalian. Oh, sakto. At merong pang pakbet dito. Tutulungan na lang kitang maghiwa ng mga rekado, ha? Sige po, Lola Isabela. Maraming salamat po. Oh, eto. Ilalabas ko ng mga rekado. Halika. Siya nga po pala, Lola. Wala na po ba talagang ibang kasambahay sa bahay na ito? Para po kasing abandonado na. Wala na silang lahat Humalis na sila. Simula nung namatay si Don Agustus. Ay, ganun po ba? Pero wala po bang asawa si Don Agustus? May asawa siya at mga anak pero lahat sila tinalikuran siya. Kaya ang totoo niyan, talagang abandonado na ito kung di lang tinanggap ni Don Arturo ang pamana. Malaking hasyenda rin po kasi to. Siguradong hindi nila palalagpasin. Ay, siyempre hindi lang hasyenda ang meron dito. Marami ring kayamanan. Kaya siguradong lalo lang mag-asawa ng malamang sa kanila'y pinamana ni Don Agustus ang hasyenda. Yun nga po. May narinig po ako sa usapan nila na may ginto daw po dito. Yun ang talagang kinakasabik ng mag-asawa Tingnan na lang natin. Etong kalabasa. Teka lang po, Lola. Kung wala ka ng amo, sino pong nagpapasahod sa inyo? May trust fund si Don Arturo. Yun ang nagpapasahod sa akin kada buwan. Tsaka ako pa rin ang mag-aalaga nito kahit na sila Don Arturo na ang may-ari. May kasulatang pinirmahan si Don Agustus bago siya namatay. Ganun po ba yun? Nakakalito po palang maging mayaman. Alam niyo po, hindi talaga madadala ang lahat ng yaman sa hukay, Kita niyo naman po tong mansyon na ito. Sobrang laki. At ang hasyenda, sobrang lawak. Pero wala ni isa siyang nadala sa langit. Iyon kung sa langit siya nagpunta. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Sa tingin mo, bakit siya iniwan ng asawa at anak niya kahit na napakayaman niya? Dahil po masama ang ugali niya? Ayoko na lang magsalita. Mas masahol pa yon kesa sa Doña Conchita mo. Eto naman ang ampalaya. Damihan mo kaya yan para mabawasan ang kapaitan ng Donya mo. Wag naman po. Ayaw pa naman niya sa ampalaya. Ayaw, pero mukhang ampalaya naman ang pagmumuka. Lola, ano po ba kayo? Tayo lang naman na nag-uusap. Pwede mo siyang laitin kung gusto mo. Hindi ko pinatulan si Lola Isabela.
Masama ang magsalita ng masama sa kapwa-tao. Kaya nga, kahit na nasasaktan talaga ako ng husto sa mga salita at gawa ni Doña Conchita, tinitiis ko na lang. Kinikimkim ko ang inis at pinagpapasa Diyos na lang ang lahat. Naluto naman ng maayos ang pakbet. Si Lola Isabela na ang naghain sa lamesa ng mga pagkain, habang ako naman ang tumawag sa kanilang lahat para makakain na sila. Kahit papaano mukha namang gumanda ang pakiramdam ni Doña Conchita sa akin dahil sa sarap ng pakbet na niluto ko. Nakadalawang plato pa siya ng kanin kahit na hindi na pwede sa kanya dahil high blood at diabetic na. Matapos nilang kumain, saka naman kami nagsabay ni Lola Isabela sa pagkain. Masarap nga ang luto mo. Kaya pala naparami si Doña Conchita. Naku, hindi naman po. Namana ko po ang pagluluto ni nanay at ng lola ko. Kabisado ko po ang mga rekado nila at paraan ng pagluluto kaya ayun po. Masarap. Masarap pa rin. Ano bang nanay at lola mo? Mga kasambahay rin ba sila ng mga De Los Santos? Si nanay lang po. Ang lola ko po kasi nasa bahay lang dahil hindi niya kayang iwanan ng bahay namin. Kung hindi niyo po na itatanong, isa po siyang batikang albularya. Albularya ba ka mo? Opo. At medyo naman ako po ang ilan sa mga kakayahan niya. Kaya lang po, hindi ko po pinag-aralan Kaya wala rin po talaga akong masyadong alam bukod sa mga nararamdaman ko lang. Ganun ba? Sayang naman kung ganun, ano? Mainam sana kung pinag-aralan mo. Kaya nga po medyo pinagsisihan ko nga rin po na binaliwala ko yung kagustuhan ni Lola na turuan ako. Hayaan mo na. Wala ka naman ng magagawa dahil wala na ang lola mo. At saka maging ang nanay mo yata. Hindi na inaralan, no? Opo, gusto niya raw po ng maayos na pamumuhay malayo sa pagiging isang albularya. Kaya lang, hindi naman po maayos ang naging buhay niya kila Doña Conchita. Isa pa, pinamanahan niya rin po ako ng malaking utang sa pamilya nila. Ibig mong sabihin, wala kang kinikita? May natitira pa naman po sa sinasahod ko, pero sakto lang po para sa mga pangangailangan ko dahil lagpas kalahati po nun napupunta sa bayad ko sa utang. Uy, kawawa ka naman palang bata ka. Pero ganun talaga ang buhay. Hayaan mo at malapit ka na rin namang makawala sa sitwasyon mong yan. Naku, matagal pa po. Kung bibilangin kung magkano pa ang utang, mga 4 na taon pa pong bubunuin. Bakit? Saan ba dinala ng nanay mong inutang niyang pera? Para po sa pagpapagamot ng lola ko. Nagkaroon po kasi siya ng malalang sakit kaya kinailangan namin ng malaking pera na pampagamot. Pero sa huli, ayun, namatay pa rin siya. Talaga palang hindi na ililigtas ng mga albularya ang sarili nila mula sa sakit, ano? Natural na sakit na po kasi yun. Labas na sa kakayahan ni Lola. Oo, kung sa bagay, tama ka. O siya, naubos ko na pala ang pagkain. Napakasarap ng luto mo, Lisa. Sana magkaroon pa ako ng pagkakataon para muling makatikim ng luto mo. Hayaan niyo po. Sa susunod pong balik namin dito, ako po ulit ang magluluto. Imbis na sagutin, ninitian lang ako ni Lola Isabela. Ewan ko kung masama lang ako kung mag-isip at sadyang masyado lang akong nawala ng tiwala na sa mga tao pero parang may kakaiba sa ngiti niyang yon. Na para bang may iba pa siyang ibig ipahiwatig. Bandang 1:00 ng hapon, habang abala ako sa paglilinis ng kusina pagkatapos maghugas ng pinggan, nakarinig ako ng mahinang pagpukpok sa pader. Nagtatakang itinigil ko ang pagpupunas ng mesa, lalo na nang masundan ito ng mahihinang bulungan. Mga boses na pamilyar sa akin. Hinaan mo lang ang boses mo, mahal ko. Baka marinig tayo ni Lola Isabela. Bakit ba kasi kailangan nating itago ang paghahanap ng ginto sa mansyon na ito? Sa atin naman na ito, hindi ba? Oo nga, no. Pero ano ka ba? Baka isipin nilang sabik na sabik tayo sa ginto. Kung paganyan-ganyan ka dyan, malamang na matatagalan tayo sa paghahanap nun. At saka, baka gusto din palang hanapin ni Lola Isabela ang ginto ni Tio. Baka unaan tayo no kapag nakatanog siyang hinahanap natin. Kaya huwag ka nang maingay. Pag
Magnanakaw ang gagawin niya kung sakali mang gawin niya yon. Pwede natin siya ipakulong. Tinatago nga ang gintong yon. Kaya kung sakaling makuha niya, walang maniniwala sa atin na ninakaw niya yon. Ay nako, maghanap na nga lang tayo. Dami mo pang kuda. Napailing na lang ako sa kung gaano kahayok sa yaman ang mag-asawang amo ko. Imbis na pakinggan silang magtalo tungkol sa ginto, itinuloy ko na lang ang paglilinis. Nang matapos, lumabas na ako ng kusina at nakita silang pumasok sa isang kwarto. Nagtutulakan pa nga. Napailing na lang ako at hinayaan na sila dahil mas inaalala ko ang pagod ko. Dumiretso ako sa kwarto ko at minabuting matulog. Dumire-diretso ang tulog ko at kung hindi pa ako naalimpungatan, hindi ko pa maaalalang kailangan ko pang magluto ng ulam na para naman sa hapunan. Sa pagmamadali, halos magkandara pa akong binuksan ng pinto. Pero pagbukas, naabutan ko doon si Lola Isabela. Ay, Lola, ano pong ginagawa niyo rito? Wala naman. Halokin sana kitang kumain ng hapunan Ako nang nagluto. Hapo? Hapunan na? Naku, napasarap ang tulog ko. Sila Doña Conchita po. Hindi po ba sila nagalit na hindi ako nagluto? Hindi naman. Sinabi ko kasi na gusto kong ipatikim sa kanila yung luto ko kaya yun. Nasarap pa naman sila. Tara, kumain na rin tayo. Ano po kasi, medyo busog pa po ako, Lola. Busog? Di ka na nga nakapagmerienda. Sige ho, susubukan ko pong kumain. Ang palaging paalala sa akin ng lola ko noon, huwag kakain ng lutong ulam na hindi ko kilala ang nagluto. Kaya talagang nag-aalangan akong kumain ng pagkain inihanda ni Lola Isabela. Gustuhin ko man nang nasa kusina na kami para kumain, parang may kung anong nag-udyok sa akin na huwag kong ituloy. Naku, Lola Isabela, gustuhin ko man pong kumain itong luto niyo ng kare-kare. May allergy po kasi ako sa mani Ano ka mo? Bakit hindi mo sinabi? Hindi ko naman po kasi alam na itong lulutuin niyo Tsaka wala po akong pagkakataon na sabihin sa inyo. Ay, sayang naman kung ganon. Anong uulamin mo niyan? Kahit toyo o asin na lang po. Wala namang sustansya yan, Lisa. Ayos lang po. Sanay na po ako sa ganitong ulam lalo na kapag pinarurusahan ako ni Doña Conchita. Ang mabuti pa, lulutuan na lang kita ng iba. Ano bang gusto mo? Naku, wag na po kayong mag-abala, Lola. Sige na, wag ka nang mahiya. Wag na nga po. Bakit ba ayaw mo? Ano po kasi, wag naman po kayong magalit. Ayoko lang po makaabala. Pasensya ka na at nasigawan kita. Alam mo naman kapag tumatanda na. O siya, sige. Kung hindi pwede sa iyong kare-kare at ayaw mong lutuan kita, di wag. Lola Isabela naman, wag naman pong sasama ang loob ninyo. Hindi. Mamaya na lang kapag bago ka matulog. Pagbigyan mo akong timplahan ka ng tsa. Meron akong tsa na maganda para sa pagtulog. Sige ho. O siya, hindi na kita habalayin dyan. May gagawin pa kasi ako Masasabi kong weirdo ang ikinilos ni Lola Isabela, pero hindi ko yun binigyan ng kakaibang kahulugan. Nagpatuloy na lang ako sa pagkain ng kanin na may toyo para naman kahit papaano ay may lasa ang kakainin ko. Nagsinungaling akong may allergy ako sa mani, kahit ang totoo wala naman talaga. Hindi ko lang kasi matiis na suwayin ang kabilin-bilinan ng lola ko. Kahit naman mukhang mabait si Lola Isabela, hindi ibig sabihin nun ay totoong mapapagkatiwalaan na siya. Matapos kong kumain ng hapunan, agad ko nang sinimulan ang kanina ko pang binabalak na gawin. Yon ay ang paglalagay ng asin at bawang sa pinto ng kwarto ng mga amo ko. Ramdam ko pa rin kasi talaga ang presensya ng kung anumang panganib na yon at kahit na masama ang ugali ng mga amo ko, may pakialam pa rin ako sa kanila. Pero habang naglalagay ako ng asin, nabigla ako nang may humawak sa balikat ko. Ay, tayo ka ng kalabaw! Diyos ko, Sir Eric! Kinulat niyo naman po ako. Oh, ano ba kasing ginagawa mo dyan? Maglalagay ka ng asin? Opo, sir.
Kailangan to dahil hindi natin alam ang pwede mangyari eh. Lalo pat gabi na. Paano kung sa bintana dumaan yung aswang? Bahala na po siguro. Akin na. Maglalagay ako ng bawang at asin sa bintana ko. Pupuslitan ko na rin yung sa kwarto nila mama at papa para mapanatag ka na, ha? Alam ko naman na nag-aalala ka para sa amin eh. Salamat, sir. Sir na naman. Anyway, masama pa rin ba yung loob mo dahil sa nangyari kanina? Hindi naman po masama ang loob ko. Dumidistansya lang po ako sa inyo kasi baka magalit na naman si Doña Conchita eh. Bahala ka. Hindi naman kita mapipilit na gawin ang gusto ko. Sino nga ba naman ako, di ba? Sir naman. Teka, si Lola Isabela ba yun? Oo nga no. Saan siya pupunta? Gabing-gabi na. Teka lang po, susundan ko. Ano? Teka, ba't mo siya susundan? Ewan ko rin po. Kutob ko lang. At kapag may ganito akong kutob, kailangan kong sundin dahil alam ko na may ibig sabihin. Sasama ako. Hindi nagpaawat si Sir Eric sa pagsama sa akin pababa ng hagdan. Dahan-dahan lang kaming nakasunod sa matanda para hindi niya maramdaman ang presensya namin. Hanggang sa makarating siya sa pinto sa likod ng mansyon. Tahimik kaming naghintay sa likod ng pintuan. Maya-maya pa, may dumating na lalaki. Yun ay yung parehong lalaki na tumulong sa amin sa pagsakay sa kabayo. Ilang saglit pa nag-usap na sila. Noong una, hindi pa talaga namin maintindihan kung anong pinag-uusapan. Hanggang sa unti-unting lumilinaw ang lahat, lalo na yung huling sinabi ni Lola Isabela. Yung isa sa kanila, hindi pwedeng kainin dahil may dugong albularya. Siguradong malalason tayo sa kanya. Pero dahil wala siyang kakayahan bilang albularya, madali lang siyang patayin. Ang magandang balita, 3 na lang ang kailangan nating alay at ang buong baryo na ito ay makalalaya na. Agad kaming nagkatinginan ni Sir Eric at para bang nagkaintindihan kami pareho. Mabilis na kaming umalis doon. Tumakbo ko sa kwarto ko at kumuha ng kalamansi. Pagkatapos ay dumiretso sa kusina para kumuha ng ulam. Sa mga oras na yon, nakasunod lang sa akin si Sir Eric hanggang sa nakapagsali na ako ng kare-kare sa mangkok. Ano ginagawa mo? Gusto ko pong makasiguro. Tingnan niyong maigi ang ulam na to. Kapag nagbago ang itsura niyan, ang ibig sabihin, mga aswang sila. Aswang? Opo, at kapag aswang sila, kailangan nating balaan sina Doña Conchita at Don Arturo. Kailangan nating tumakas. Teka lang, paano kung yung buong baryo na to, baryo pala ng mga aswang? Mahihirapan po tayong tumakas. Kung hindi man tayo makatakas ngayong gabi, kahit makapagtago na lang, dahil mahina ang mga aswang na yun tuwing umaga. Diyos ko naman, paano nangyari yun? Samantalang dati namang nakatira si mama at papa sa baryong to ah. Matagal na panahon na yon. Hindi natin alam kung ano nangyari sa mga panahong wala sila dito. Teka lang. Unahin na muna natin to. Saka na natin pag-usapan niyan. Hindi ko na pinansin ang mga tanong ni Sir Eric. Itinuon ko na lang ang pansin ko sa pagpiga ng kalamansi sa kare-kare. Maya-maya pa, unti-unti nang bumula ang sabaw hanggang sa lumilitaw na ang tunay nitong itsura. Sa unang pagkakataon, simula nang ituro sa akin ni Lola ang ganitong pamamaraan, nakakita ako ng tunay na resulta. Ano mga yan? Mga uod? Sir, wag po kayong maingay. Tara na, kailangan na natin puntahan sina Doña Conchita. Teka, yung driver. Nasaan po bang kwarto niya? Nasa kabilang dulo ng mansyon. Di bale, daanan na lang natin siya kapag paalis na tayo. Maingat pero may pagmamadali kaming lumabas ng kusina at tumungo sa hagdan, papunta sa pangalawang palapag. Nang makarating doon, dire-diretsyong nilakad namin ang pasilyo patungo sa kwarto ni na Doña Conchita. Kaya lang, nang marating namin ang kwarto, wala sila doon. Oh, nasa na sila? Ganitong oras sila karaniwang natutulog eh. Kung wala po sila dito, malamang naghahanap pa rin sila ng ginto. Ginto? Paano mo naman nasabi yan? Narinig ko po kasi sila kanina na nag-uusap. Hinahanap nila kung nasan yung ginto.
Ay, talaga naman. Talagang gusto nilang paniwalaan kung anong gusto nilang paniwalaan. Kaya ngayon, mahihirapan patuloy tayong hanapin sila. Saan man kaya tayo maghahanap nito? Subukan po kaya natin maghiwalay para mabilis natin silang mahanap. Hindi pwede. Paano kung makasalubong mo si Lola Isabela? Mas mabuti magkasama tayong dalawa nakikilos. Mas mabilis natin sila mahahanap kapag naghiwalay tayo. O tapos paano natin hahanapin ang isa't isa pagkatapos nating mahanap sila, Mama? Ay, sige na nga po. Hindi ka naman nauubusan ng dahilan eh. Kahit mas madaling maghanap ng nawawala kapag magkahiwalay, napilitan ako sa desisyon ni Sir Eric. Hinagilap namin sila sa buong mansyon. Mabuti na nga lang at hindi namin nakasalubong si Lola Isabela. Sa lawak ba naman kasi ng mansyon? Habang patuloy kami sa paghahanap, nakarating kami sa kaliwang parte ng mansyon sa ibabang palapag. Mula sa bintana, natanaw namin ang mga kubo na nakita namin kanina. Tingnan niyo po, Sir Eric. Kung kaninang umaga halos walang tao, ngayon may mga taong gumagalaw kahit madilim. Teka lang, tignan mo maigi. Papalapit sila rito. Diyos ko, bilisan na natin sa paghahanap. Isang lugar pa tayong hindi napupuntahan. Sa basement. Bilisan na po natin, sir. Hindi na tayo dapat mag-aksaya ng oras. Halos liparin na namin ang direksyon papunta sa basement. At hindi nga kami nagkamali. Naroon nga sina Doña Conchita at Don Arturo. Puno ng mga hinukay na lupa sa paligid, habang silang dalawa ay parehong tuwang-tuwa. Sinasabi ko na nga ba, totoo ang kayamanang ginto ng tiyuing ko. Makakabili na ako ng maraming bags at sapatos, hindi ba? Hindi ka na magre-reklamo. Akong bahala sa'yo, my darling. Buy everything that you want. Papa! Mama! Umakita kayo rito! May malaking problema tayo! My son! Nakita mo kami. Anak, tingnan mo. Ang dami nga talagang tinagong ginto ng lolo mo. Nakakatuwa. Sobrang yaman na natin, anak. Hindi pa mahalaga yan sa ngayon, Mama. May mga paparating na aswang dito sa mansyon. Aswang? Ay nako, Eric. Nakausap mo na naman ba ang paliw na si Lisa? Huwag ka maniwala to. Nasisiraan na siya ng bait. Hindi po ako nasisiraan ng bait, Doña Conchita. Kami po mismo ni Sir Eric ang nakakita at nakarinig na gagawin kayong alay sa pinuno nila. Por vida, Dolor. Nandito ka rin, Lisa? At talagang nilason mo ang utak ng anak ko, ha? Doña Conchita, pakiusap po. Ngayon lang po ako makikiusap na makinig po kayo sa akin. Hindi ako makikinig sa isang baliw na katulad mo. Mama, ano ba? Kasunod ng pagsigaw ni Sir Eric ay ang pagpatay-sindi ng ilaw sa basement. Napahiyaw si Doña Conchita sa gulat, habang ako naman ay napahawa kay Sir Eric, lalo na at unti-unti ko na silang nararamdaman. Doon ko naalala ang medalyong isinilid ko sa bulsa ng uniforme ko. Agad ko yung hinugot at inangat. Halos magliyab na yon sa init. Ibig sabihin, nandito na sila. Hindi lang iisa, marami. Sinong sinasabi mo? Mga aswang? Siguradong yung pagpatay-sindi ng ilaw dahil lang sa kalumaan lang yan. Doña Conchita, ano ba? Gusto niyo na bang mamatay? Abat, sino ka para sigawan ako, ha? Mama, sumunod na lang po kayo. Halika, tutulungan na kitang umalis dyan. Teka, hindi pwedeng maiwan ang pinaghirapan naming hukayan, ano? Mama, balikan na lang natin yan. Hindi pwede. At baka may makakitang iba. Ano yon? Naririnig niyo ba ang naririnig ko? Bilisan niyo na po, mga aswang na yun. Darling, baka totoo ang sinasabi ng mga bata. Halika na. Ano ka ba, Arturo? Pati ba naman ikaw naniniwala dyan kay Lisa? Dalihan mo na, Conchita. Nang si Don Arturo na ang napasigaw sa inis, hindi na pumalagpa si Doña Conchita. Nagpatulong na siya kay Eric na umahon mula sa hukay na hinukay nila. Nakaahon din naman sila kaagad, kaya lang, bago kami makaalis, naramdaman kong may paparating. Kaya mabilis ko silang sinenya sana tumahimik. Saka ko pinatay ang ilaw at inilagay ang medalyon sa harap ng pintuan. Naglagay na rin ako ng asin sa pinto. Doña Conchita! Don Arturo! Nandyan po ba kayo sa loob? Huwag po kayong maingay. Gabing-gabi na po. Naririnig ko pa po sa kwarto ko yung pagbubungkal nyo ng lupa. Lumabas na po kayo dyan at magpahinga.
Pagpabukas nyo na po yung ginagawa nyo. Lahat kami ay natahimik sa narinig na boses ni Lola Isabela. Mukhang sa pagkakataong ito, naniniwala na sina Doña Conchita. Ilang saglit pa. Nandito sila mga kasama. Nararamdaman ko ang presensya nila, pero hindi tayo basta-basta makakapasok. Ramdam ko rin ang init ng pangontra. Hiltek, dapat talaga inuna ko na yung babaeng may dugong albularya. Lisa, buksan mo ang pinto. Alisin mo yung lintik na iniharang mong pangontra. Habang hindi pa ako nagagalit, buksan mo na. Buksan mo ng pinto, punyata ha! Halos mapatalon ako sa gulat nang sumigaw ito kasunod ng marahas na pagpukpok nito sa pinto. Naririnig din namin ang pagrereklamo nito na masakit. Siguradong dahil sa proteksyong inilagay ko sa may pintuan. Lisa, ano nang gagawin natin? Sigurado nandiyan silang lahat sa labas. Nag-iisip pa po ako, sir. Hindi malabong mabuksan nila yan kapag nagpumilit sila. Buksan nyo na lang ang ilaw. Total alam na nilang nandito tayo. Wala na ring silbi. May kailangan pa akong hanapin. Ayan ho, bukas na. Ano pong hahanapin nyo? Sigurado ako may secret door o trapdoor dito. May basement ang mansyon namin at naglagay ng ganong klaseng pinto ang architect at engineer ng mansyon para sa emergency. Sigurado ako na meron din ganon dito. Kung ganon, hanapin na natin agad ang daan. Kailangan natin makatakas bago sila makapasok. Lisa, diyan ka lang sa may pintuan ha. Bantayan mo kami. Agad silang nagsimulang maghanap ng secret door. Habang ako, naghanap ng gamit na pwede kong ipalo sa mga aswang kung sakali mang mauna na silang makapasok bago pa kami makalabas. Hanggang sa palakas na nga ng palakas ang bawat pagbunggo nila sa pinto. Pakibilisan niyo na po ang paghahanap. Mabubuksan na nila to. Ito na, nasa likod ng shelf. Tignan nyo, bubukas. Ayun, lumabas na kayo. Mahal ko, mauna ka na. Ayoko nga. Baka mamaya pagkalabas pala dyan, may nakaabang na aswang. Sino mauuna? Ako na po ang mauna. Lisa, sumunod ka sa amin. Bilisan niyo na po lumabas. Masisira na po yung pinto. Nahuhulog na yung medalyon ko. Sige, basta sumunod ka ha. Pumasok si Sir Eric sa pinto at saka sinundan ni Doña Conchita at Don Arturo. Saka pa lang ako sumunod habang hawak ang medalyon. Saktong pagpasok ko sa secret door ay siyang pagkawasak ng pinto sa basement. Nagmamadali kong sinara ang secret door pero dahil nga nakapasok na sila, may isang sumubok pumigil sa akin. Kabado man, nagawa ko siyang sabuyan ng asin. Kaya napabitaw ito sa pintuan. Tarantang isinara ko ang pinto kasunod ng paglalagay ko ng asin at muling pagsabit ng medalyon. Doon na ako sumunod sa mga amo ko. Nanginginig na ako sa takot, lalo na nang marinig kong ginigibana ng mga aswang ang pintong pinasukan namin. Lisa! Nasa ka na? Lisa, bilisan mo! Nandito na ako, sir. Malapit na po. Pwisit, napakabagal ng babae niyan. Sumakay na tayo para makaalis na. Eric, hayaan mo na yan. Mama, ganyan ka na ba talaga kawalang puso? Lisa, bilisan mo. May mga aswang na papalapit. Sir, pasensya na. Agad na hinawakan ni Eric ang kamay ko sa kahinila kong palabas. Sinara niya ang pinto at naaninagan ko ang garahe kung saan naroon din ang driver. Mabuti na lang at nasa kasarapan pala siya ng tulog nang dumating kami. Oo, sa kotse raw siya natulog dahil hindi siya sanay na matulog sa ibang bahay. Nang makasakay na kaming lahat, agad na pinaandar ng driver ang kotse. Ang hindi namin inaasahan ay nang makaakit ang tunog ng kotse sa maraming aswang. Oh, Mang Ochong! Bilisan mo ang pagpapatakbo ng kotse! Bilisan mo bago nila tayo abutan! Doña Conchita, kahit po bilisan ang pagpapatakbo, may aswang pa rin dun sa harapan. Ayun po, may mga nakabang na po sa atin. Abay kung ganon, sagasaan natin! Sagasaan mo umayan, Mang Ochong! Pero baka hindi po umepekto. Baka kumapit lang sila sa kotse. Pabida ka talaga no? O ano? Ano gagawin natin kung hindi natin sasagasaan? Teka, Mang Ochong, may kumot po ba kayo? Diyos ko, ano namang gagawin mo sa kumot? Magtiwala lang po kayo. Walang masama kung susubukan po natin. Nang iabot sa akin ng driver ang kumot niya,
Agad ko siyang sinabihan na ituloy-tuloy lang ang pagpapaandar ng kotse habang nakaabang naman ako sa bintana para isalubong ang kumot. Ilang saglit pa, papalapit na kami ng papalapit hanggang sa ihagis ko na nga ng tuluyan ang kumot na inilipad patungo sa mga aswang. Natakpan ang mukha nila na agad nilang ikinagulo. Pinaharurot na ng driver ang sasakyan, bagay na inakala kong magliligtas na sa amin pero nagkamali ako. Dahil mabilis lang na nakawala ang mga aswang mula sa kumot na itinaklob ko sa kanila. Nagawa na nilang sumunod sa amin habang ang iba ay tumalon na sa bubungan ng kotse. Buisit ka, Lisa! Hindi gumana ang plano mo! Nakasunod pa rin sila! Mama, wala na pong dapat sisihin ngayon. Kailangan na natin lumaban. Ano? At paano lalaban, ha? Paano? Sir Eric, may mga tools po kayo dito, di ba? Nakita ko po yun sinama sa pag-iimpake. Oo, meron. Diyan sa likod. Bakit? Kukunin ko po. Hindi ko na siya hinintay pa na payagan ako. Basta sumuksok na ako sa likod ng kotse at saka hinanap ang toolbox na nakita kong inilagay ni Mang Ochong. Doon ay nakakuha ako ng liabe, pantanggal ng gulong, martilyo at kung ano-ano pa. Agad kong kinuha yon at bumalik sa upuan saka ko ibinigay sa kanila. Anong gagawin ko rito sa liabe? Lalaban po tayo, Doña Conchita. Diba may lahi kang albularya? Bakit hindi ikaw ang puprotekta sa amin? Doña Conchita, opo, meron nga po akong lahing albularya pero hindi po ibig sabihin nun, ako na pong sugo ng Diyos, hindi ko po kayo kayang iligtas. Ang kaya ko lang po tumulong. Wala rin palang kwenta talagang mga albularya. Doon ka na nga! Mama, ano ka ba? Nasa peligro na ang buhay natin. Hindi ka pa rin ba magbabago? At anong babaguhin ko kung perpekto na ako? Hindi na natapos ni Doña Conchita ang sasabihin niya nang may bigla na lang dumakot na kamay sa kanyang bibig. Lahat kami nagulat, lalo na nang hatake nito ang kanyang dila at tuluyan yung natanggal. Kitang-kita namin kung paanong isinubo ng aswang ang dila niyang nakuha nito habang ngingiti-ngiting nakatingin sa amin. Doon lang ako natauhan. Dumukot ako sa bulsa ko at isinaboy ang natitirang asin sa mukha ng aswang. Nalapnos ang kanyang balat kaya agad siyang napabitiw sa kotse. Gamit ang martilyo, pinukpok ko ang mga aswang na sumusubok na lumapit sa amin. Iyak ng iyak si Doña Conchita. Hindi na siya makapagsalita. Mang Ochong, bilisan mo ang pagpapatakbo. Malapit na tayo makalabas sa baryo. Bilisan mo! Mama, kumapit ka. Dadaling ka namin sa pinakamalapit na ospital. Sir Eric, sa likod niyo! Hindi ko na nahintay si Sir Eric na gumalaw. Hinampas ko na ng martilyo ang aswang na nasa likuran niya. Kasunod noon ay ang paglampas namin sa arko kung saan nakalagay ang Barrio Guerrero. Tuluyan ng hindi makalabas ang mga aswang. Mukhang may lugar lang kung saan sila pwedeng manatili. Sa pagkakataong yon, kaagad kong pinunit ang suot kong damit at saka ipinasak sa bibig ni Doña Conchita para kahit papaano'y mabawasan ang pagdurugo nito. Alam ko na siguradong galit siya dahil sa pagpasa ko ng tela sa bibig niya, pero hindi na siya nakapalagpa. Papa, ano na pong gagawin natin ngayon? Naputol ang dila ni Mama. Baka hindi na siya makapagsalita. Wala na tayong magagawa. Ang importante, buhay siya. Pero kailangan din po natin siyang dalhin agad sa ospital kasi baka maubusan po siya ng dugo. Kaya nga. Mang Ochong, pakibilisan. Wala namang ibang sasakyan dumadaan. Teka lang, bakit parang dumaan na tayo dito kanina? Oo nga, no. Ayun, yan yung arko ng Barrio Guerrero. Palabas ulit tayo. Hindi pa tayo tuluyan nakakalabas. Nililin lang nila tayo. Anong dapat natin gawin? Balik na rin yung lahat ng mga suot nyo. Dali! Wala nang nagreklamo. Kaagad silang nagbaliktad ng damit. Wala nang hiyaan sa aming lahat dahil sa pagkakataong ito, mas importante ang mga buhay namin. At dahil nga si Mang Ochong ay nagdadrive, nahirapan siyang magbaliktad ng damit. Kinailangan pang pumalik ni Eric sa pagdadrive. Hindi nagtagal, nakapagbaliktad na kaming lahat ng damit at tuluyan na ngang nakalabas sa arko ng Barrio Guerrero. Pero ang hindi namin inaasahan ay nang mabilis na napapreno si Sir Eric dahil may humarang sa daan. Sino yun? Si Lola Isabela. Sagasaan mo! Pero pa! Sagasaan mo na!
Agad pinaandar ni Sir Eric ang sasakyan pero imbis na masagasaan si Lola Isabela, bigla itong nawala. Lahat kami ay nagtaka sa nangyari. Nasaan na yun? Kung kailan hindi namin inaasahan, bigla na lang lumitaw si Lola Isabela. Binasag ang bintana at hinatak palabas si Mang Otsyong. Sigaw ng sigaw si Mang Otsyong. Humihingi ito ng tulong pero huli na ang lahat nang dukutin na ni Lola Isabela ang puso niya sa kakinain sa harap mismo namin. Dalawa na lang ang kailangan ko. Dalawa na lang para matapos na ang ritual. Tigil mo yung ginagawa mo, Lola Isabela! Tama na! Itigil? Gusto namin ng kalayaan. Matagal na kaming gutom sa mga tao, pero dahil kay Don Agustus, napigilan kami lahat sa pagkain ng laman ng tao. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Binitiwan niya ang katawan ni Mang Otsyong, saka nagsimulang maglakad patungo sa direksyon namin habang hawak ang puso nitong tumitibok-tibok pa. Matagal nang naging pugad ng mga aswang ang Barrio Guerrero. Pero dahil sa mga manunugis at albularya, napalayas nila kami. Ang ilan ay nagpanggap bilang tao para lang mabuhay. 30 taon na ang nakalipas. Tuluyang naubos ang lahi ng manunugis at albularya sa baryong ito. Walang sumunod sa yapak nila dahil inakala nilang wala nang aswang dito pero nagkakamali sila. Muli kaming nabayagpag. Isa-isa namin kinain ang mga tao sa baryo hanggang sa dumating si Don Agustus at pinili ang malaking parte ng baryo. Pinabendisyonan niya ang asyendang dating tirahan ng maraming taong pagkain namin at lahat kaming mga aswang ay nakulong dito. Hindi kami makakain ng tao. Tama lang na nakulong kayo. Anong tama, Lisa? Si Don Agustus, naniniwala siya sa mga antik-antik, kaya ilang taon kaming nagtiis na hindi siya makain. Kung hindi pa siya nagkasakit, hindi ko pa nautusan ng abogado niya na tanggalin ang mga antik-antik sa katawan niya. Kinain mo ang tsuhin ko. Oh, at siya ang unang tao na tikmang ko sa loob ng ilang taong pagkagutom ko. Baliw kang aswang ka! Kayo ang baliw! Ang mga aswang ay natural na kumakain ng tao. Pinanganak kaming kayo ang pagkain at dapat lang na manatili kayong mga pagkain namin. Muling sumugod si Lola Isabela sa sasakyan pero hindi siya nagtagumpay na kunin si Sir Eric dahil agad umandar ang sasakyan. Nasagasaan siya at pumasok ang ulo niya sa butas na salamin. Ginawa ko yung pagkakataon para hampasin ng martilyo ang ulo niya paulit-ulit pero malakas siya at pilit na nagpupumiglas. Hanggang sa naglabas ng bawang si Sir Eric at mabilis na isinaksak sa bibig ni Lola Isabela. Pwisit! Salamat ka. Nakalimutan kong ilagay yun sa bintana. Ito pang asin. Yan ang nababagay sa'yo. Tingnan niyo! Papasikat ng araw! Hindi natin siya pwedeng hayaan na makatakas. Pero bakit? Sa oras na sumikat ang araw, masusunog siya at magiging abo. Mawawalan sila ng pinuno. Pinuno? Akala ko may iba. Wala, siya lang talagang pinuno nila. Ngayon ko lang napagtanto dahil siyang sinusunod ng lahat. Kung ganun, huwag kang tumakas, Lola Isabela. Kumain ka pa nitong asin! Hinawakan ni Sir Eric ang ulo ni Lola Isabela habang patuloy niya itong pinakakain ng asin na ibinigay ko sa kanya. Laking pasasalamat ko na lang talaga na hindi niya yun nagamit kanina dahil nagkaroon pa kami ng huling alas. Nang maubos na ang asin, saktong papaangat na ang araw. Nataranta si Lola Isabela. Sinubukan pa niyang kumawala pero mahigpit ang hawak ni Sir Eric sa kanya. At nang tuluyan na ngang sumikat ang araw, kasabay noon ang mabilis na pag-abo ng katawan ni Lola Isabela. Dali na natin sa ospital ang mama mo, Eric. Pakiusap, hindi ko pa kayang mawala siya. Pero ang katawan ni Mang Otsyong, Tatawag ako ng kukuha sa kanya. Unahin na natin si Conchita. Bilisan mo! sige ho, Papa. Lisa, ayos ka lang ba dyan? Oo, ayos lang ako.
Sige na, kailangan na nating makaalis. Ika nga nila, ang masamang damo ay matagal mamatay. At totoo nga yun, dahil sa kabila ng dugong nawala kay Doña Conchita, nagawa niyang mabuhay. Yun nga lang, hindi na siya makapagsalita dahil wala na siyang dila. Hindi na niya ako kayang pagalitan kahit gustuhin man niya. At masasabi kong laking tulong na rin sa akin kasi kahit na madalas ay pinagdadabugan niya ako, hindi naman niya magawang pagsalitaan ako ng masama. Anak, mabuti at nakabalik ka na sa wakas. Kumusta ang biyahe mo? Ayos naman po, Papa. Si Mama. Nandito na po siya. Mama, masaya ako makita ka ulit. Lisa, hindi na ba nagpapasaway si Mama? Ayun na nga po. Medyo mainit ang ulo niya nitong nakaraang linggo. Hindi ko lang po masyadong maintindihan yung sinusubukan niyang sabihin eh. Mabuti na nga lang matyaga itong si Lisa. Natitiis niya ang pagdadabog ng mama mo. Ay, kahit kasi hindi na siya makapagsalita, pasaway pa rin. Oh, Mama, nagagalit ka na naman. Huwag na po kayo magalit. Totoo naman po yung sinasabi ni Lisa at Papa. Ang mabuti pa, ipapasyal ko po kayo ngayong araw, ha? Doon kay Tia Luningning. Namimiss ka na raw niya. Nako, siguradong matutuwa ang mama mo kapag nagkita sila. Umiling-iling si Doña Conchita habang tila inis na inis. Pero para kay Sir Eric at Don Arturo na hindi siya maintindihan, inakala nilang tuwang-tuwa ito. Wala naman ako sa posisyon para sabihin sa kanila na hindi naman talaga kasundo ni Madam Luningning si Doña Conchita. Nagsasama lang silang dalawa sa tuwing may kailangang pagchismisan at pagtawa ng buhay ng tao. Ngayong wala nang kakayanang makapagsalita si Doña Conchita, malamang na siya na ngayon ang pinagtatawanan ni Madam Luningning. Alam ko, dahil isinasama ako ni Doña Conchita bilang personal na alalay kapag pumupunta siya doon. Bandang hapon nga ay pumunta na kami sa bahay nila Madam Luningning. Habang silang lahat ay abalang nagkukwentuhan, nakatayo lang ako sa pinakadulo ng kwarto, kagaya ng dati. Akala ko maghihintay na ako ron hanggang sa umuwi sila pero nilapitan ako ni Sir Eric. Nakangawit ka na ba? Po, hindi naman masyado. Alam ko nangangawit ka na sa pagtayo. Mabuti pa, lumabas na muna tayo. Ha? Pero baka magalit sila Doña Conchita. Pinaalam na kita sa kanila. Pumayag naman kaya siya? Pumayag man siya o hindi, makakapagsalita pa ba siya? Ang sama mo naman po sa mama mo. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Halika na, umalis na tayo rito. Nakakabagot pakinggan yung mga kwento nila tungkol sa ibang tao eh. Hinila ako ni Sir Eric palabas ng bahay nila Madam Luningning. Dumiretso kami sa pinagmamalaki niyang hardin na puno ng mga bulaklak. Alagang-alaga ni Madam Luningning ang hardin na ito kaya napakaganda talaga. May mga paru-paro pang ang palipad-lipad. At dahil naaliw ako sa panonood sa mga paru-paro, hindi ko napansin na nakatitig na pala si Sir Eric sa akin. Lisa, naririnig mo ba ako? Pasensya na ho, sir. Naaliw ako sa mga paru-paro eh. Tingnan niyo po ang gaganda nila, iba't ibang kulay. Oo nga, ang ganda. Hindi ka naman nakatingin sa mga paru-paro eh. Oo nga, pero maganda rin kasi yung tinitignan ko ngayon. Ha? Saan? Hindi mo makikita kasi ikaw yun. Sir, ano ka ba? O ngayon wala nang tututol sa atin, siguro pwedeng tawagin mo na ako sa pangalan ko. Papagod na ako maghintay. Ano bang pinagsasasabi mo, sir? Alam mo naman sigurong may nararamdaman ako para sa'yo, di ba? Lisa, hihingi lang sana ako ng pahintulot. Sir, nakakakaba naman po yung mga sinasabi niyo, pero ano po ba yun? Kung pwede sanang ligawan kita. Sir Eric, may fiancé na po kayo, di ba? Hindi na namin itutuloy ang kasal dahil hindi naman talaga namin mahal yung isa't isa eh. Kaya naman sana, pagbigyan mo ako. Matagal na kitang gusto eh. Matagal na rin kitang gusto, Sir Eric, pero magkaiba tayo ng mundo. Hindi ako pwede sa isang mayamang katulad mo. Sino ba may sabi niyan? Si Mama? Hindi na siya makakapagsalita ngayon, kaya wala nang tututol sa ating dalawa. Malaya na tayong mahalin ng isa't isa.
Lumapit siya sa akin at agad na siniil ng halik ang mga labi ko. Halos takasan na ako ng ulirat. Hindi agad ako nakagalaw pero sa huli, nagpadala na ako sa tukso at humalik na rin pabalik sa kanya. Matapos nga po noon, Miss Anne, natuloy na ang matagal ng balak ni Lolo Eric na ligawan si Lola Lisa. Hindi nyo lang alam kung gaano ako kinilig nung ikwento sa akin ni Lola ang tungkol sa love story nilang dalawa. May kababalaghan man, bagay na mahirap paniwalaan para sa iba. Pero para sa akin, totoong-totoo ang ikinuwento sa akin ng lola ko. Marami pa silang kwento pero sa palagay ko hanggang dito na lang po muna ang ibabahagi ko. Kayo po ba? Kinilig at kinilabutan din ba kayo sa kwento nila? Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.